Hello everyone! So for today, nandito tayo sa B Cafe and I have with me a special guest, Miss Neriza de los Reyes Navarro. She's actually the cryptocurrency queen. So without further ado, I'll give this stage to Miss Neri. Hi! Okay, so ano bang ating agenda for today? You'll be sharing, Miss Neri, the top 9 important things to know about cryptocurrency. Okay. So, first of all, gusto ko lang sabihin since nasa digital world na tayo, whether we like it or not, papunta talaga tayo sa cryptocurrency. So, maraming scam related pagdating sa cryptocurrency. Why? Because rampant ng cryptocurrency. As of this time, we have already 20,000 plus cryptocurrency. And if you are not knowledgeable about cryptocurrency, I would advise, don't engage. Because ang kalalabasan nun, scam ka. Mai-scam ka, definitely. So, first of all, define muna natin si cryptocurrency. Okay. The first question is, what is cryptocurrency? So, cryptocurrency is somehow, sabi nga nila, digital money, electronic money, and the most famous sila sabi nila, perang hangin. Perang hangin. Because you cannot touch it, it's intangible, but you can see it, and from the word currency, it pertains to money. It should be used, and it should be used as a money. Kung ano yung nagagawa ng fiat currency means yung tangible, na hawakan natin. So, ang cryptocurrency should be used as a mode of payment. Pambayad lang din siya, same as money. It can never be a product. So, I'll give you some information about it, kung paano kayo pipili ng tamang cryptocurrency. So, we have, as for me, 9 things that you should know. Yes. Para hindi kayo ma-scam. Okay? First of all, cryptocurrency is alternative mode of payment. Based on the circular of BSP 944, stated that it can only be used as an alternative mode of payment. Therefore, hindi po siya pwedeng gawing produkto. Nakatulad ng mga iba na ginagawa siyang produkto, pinababayaran sa'yo, that's no, big no. Pag ganun po ang kalakalan, dapat po umiwas na kayo. Kasi meron pong regulation ng BSP regarding cryptocurrency, alternative mode of payment. And specifically, ang cryptocurrency is, dapat meron kayong community. That's number 2. So number 1, alternative mode of payment. Number 2, there should be a community that will engage or use the cryptocurrency. So dapat siya, kung yung community nyo, ipupush yun, para ka lang din sumakay sa isang, if you're familiar with Tom's World, may peso ka, ipapalit mo siya na token, and then you can use the token para sumakay sa rides. Okay. The same thing. So meron kang mga patronage, mga community users. Okay? Number 3, there should be traders. Okay. Kasi ang traders is different from community. Traders are the players, sila yung nagde-drive ng presyo ng cryptocurrency, they understand the trading platform. So kung wala kang trader, sino yung magpo-push niyan? Kung walang driver ang isang sasakyan, hindi ka gagana kahit marami kang pasahero. Same thing with crypto. There should be community, but there should be traders. So, since nasa trading platform yan, it's always merong nananalo, may natatalo. Tama? So, kung wala na player, paano tataas ang cryptocurrency? Fourth, it should have usage. Pagdating sa usage na tinatawag, dapat ang cryptocurrency is nagagamit siya, since currency nga siya at pambayad, nagagamit mo siya at na-utilize mo siya. Now, ano yung usage na sustainable and stable? If I were to ask, ano ba yung mga sustainable na simula pa noon ginagamit na natin hanggang ngayon? Yung cryptocurrency na pinopromote natin o gagamitin natin, pag gumamit ka, it should be belongs to the 3 basic necessity of man. Ano ba yung 3 basic necessity of man? Food, shelter, security. So food, nonetheless, yung araw-araw natin ginagamit. Pangalawa, shelter, pabahay. Pangatlo, includes dress,
insurance, yung pre-need, those belong. Even your rights, legal rights. That is part of the security. Kasi poprotektahan mo yung sarili mo dun sa mga legal aspects. Tama? So tayo, nagpo-promote tayo ng isang cryptocurrency na lahat ito covered. I started the business using cryptocurrency as a mode of payment. So binibenta namin sa store namin yung mga primary needs. And then we are now already in our second project, which is housing. And lastly, yung mga securities, meron din tayong pinuput up ng mga legal offices para sa protections natin sa ano. So, bibigyan ko kayo ng isang magandang cryptocurrency na legal siya, nasa trading platform, but then, hindi siya sustainable. Kasi it doesn't necessarily mean na ang cryptocurrency is legal ay magiging sustainable. Why? A good example is Axie. Si Axie is a legal cryptocurrency. Ginamit siya sa gaming. However, since product po siya ng technology, therefore, mag-i-innovate yan. Ang innovation ng technology, napakabilis. Gumawa ka ng game, dati, ang nilalaro lang natin, Pac-Man, Battle Mario, City. Battle City. Nagkaroon tapos ng innovation, nagkaroon ng yung baril-barilan na Counter-Strike. Counter-Strike, yes. Tapos, nasa na si Counter-Strike ngayon? Wala na. ML, yun yung mga bago. Ngayon, bago, meron na. Mobile na. That's the reason why si Axie, nung nagkaroon ng bagong gaming, iniwanan na ng tao si Axie. Kaya maraming nalugi sa kanya. Kasi product siya ng technology siya. Pero legal siya. Nasa trading platform din siya. But then it doesn't, the usage of the cryptocurrency is not sustainable. Not stable. What about rice? Bigyan na natin. Sinong tao sa Pilipinas ang hindi kumakain ng bigas? Do you think rice is sustainable and stable? Siguro kahit mamatay na tayo, may gagamit pa rin ng bigas. Tama? Yes. Sinong tao hindi naliligo? Siguro kahit mamatay na tayong lahat. Taong grasa. At yung darating na generation, gagamit yan ng sabon. Ng toothpaste. So kung ganun klase ang usage ng cryptocurrency mo, do you think magsusustain? Yes. Yes, because that's part of the basic needs of men. Okay. Pabahay, pag binili mo yung bahay at gamit ang cryptocurrency, would you think tatangkilikin ka? Yes, kasi yun ang dream ng lahat ng tao. So pang ilan na yun? Dapat nasa trading platform yan. Kasi pag nasa market yan, pag sinabi nasa trading platform, ibig sabihin nasa market. Meron kang puno, mangga, hindi mo inilabas, magkakapera ka? Hindi. Kailangan mo ilagay yan sa palengke para mabili, maging pera. Tama? So yung mga cryptocurrency na nasa wallet lang, na sinasabi nila, wallet lang yun. May pera ka nga 1,000 sa wallet mo. Pag hindi mo yan tinanggal sa wallet mo para ibili ng produkto, para i-trade mo yung produkto, hindi madadagdagan yan. Same thing with cryptocurrency. Maraming crypto nasa wallet lang. Pinapangakuan ka lang na mga, okay, lagay mo yan sa Trust Wallet, lagay mo sa Meta Wallet. Lahat yan puro wallet lang. Pero wala sila sa market, wala sila sa trading platform. So, how can you use that kung wala sa trading market? O kung wala, di ba? So, dapat yan nasa market, nasa exchanger. Okay. When we say exchanger, that is what we call money changer online. Kasi online yung pera natin eh. Hindi mo dadali ng cryptocurrency sa money changer sa Cubao or something yan. Kasi hindi mo nga siya nakakuha. Therefore, ang palitan yan, ang tawag dyan, exchanger or exchange. Okay. That is the money changer online. Therefore, kapag may crypto ka, hindi sufficient na nasa wallet lang yan. It should be in the market, in trading platforms. Alternative mode of payment. Dapat may trader ka, meron kang community yung usage mo, and then nasa market ka. Pang-anim, dapat ilan ang total supply. Pag ang supply mas konti, therefore mas mabilis pataasin. Economics 101. The higher the demand, the small the supply, the higher the demand, mas marami ang mas mabilis. So, tingnan nyo si Bitcoin. Si Bitcoin, 21 million lang. And that's the reason why buong mundo gumagamit, milyon na ang halaga ni Bitcoin.
So bakit ka kukuha? Pag inalok ka ng isang cryptocurrency na ang supply is over, let's say billion, trillions, kung kukuha nun kasi ang hirap pataasin nun. 'Di ba? The lesser the supply of the cryptocurrency, the better. Okay. Okay? So, tapos, yung pampito, who controls the supply? Most of the cryptocurrency na sikat na, ang may control niya, yung mismong creator. Sa blockchain, malalaman mo naman kung sino yung may mga hawak ng wallet. So, if the cryptocurrency is controlled by the creator itself, hindi tayo mananalo. Sabi nga sa isang kasabihan, you cannot win if you cannot control. Kaya hindi kahit magsama-sama ang buong mundo para pababain o i-move yung presyo ng Bitcoin, hindi mo magagawa yun kapag kinokontrol yan ng isang grupo lang na nagmamanipulate ng presyo. Meron magiging. Mas maganda ang cryptocurrency is ang supply nasa market na. Okay? And hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang network marketing business as a product. Kasi mostly kaya tayo nai-scam. Naniniwala tayo doon sa mga network marketing na under. Yes. Mas madaling kumita doon eh. So, pag binibili mo yung cryptocurrency sa ganung paraan, hindi mo binibili yun ng product. Binibili mo siya as product ng networking company. Which is big no yun. Even the SEC itself, inaano yun? Bawal. No, pinagbabawal. Kasi ginagawa mong produkto. Binabangga mo ang regulation ng SEC, binabangga mo ang regulation ng BSP. So kung gusto mong magtagal ang negosyo mo, bakit ka kukuha ng cryptocurrency as a business? Eh hindi mo nga nahahawakan yun. Malinaw na malinaw ang regulation dyan. Alternative mode of payment yan. Binibenta mo ba yung pera? Hindi mo binibenta yung pera. Binibigay. Pinagagamit mo pang gastos at pambayad. So yun siya yung tawag dito, pang-walo. Then basically, if you could just remember all those things, yung mga mahalaga, maiiwasan mo na scam. Kasi nga, maganda yung cryptocurrency oriented. Ang Pilipino hindi oriented. Kasi ayaw tanggapin yung idea ng cryptocurrency simply because marami kasing nauna na nag-scam. Napaso na. Yes, nag-scam. Kaya, instead na mag-aral pa, ayaw na, nadala na. But then, it's always, sinasabi nila, it's always knowledge is the key. Paano nangyari yung mga ibang nag-invest sa Bitcoin dati? Paano sila nalugi doon? Actually, ganito yon. As I've said, si Bitcoin never namang naging scam. Kaya lang, ginagamit ng mga trading company si Bitcoin as pang-inganyo ng tao para ma-invest ka sa kanila. Which is, hindi nga investment ang crypto supposed to be. Panggamit lang ng pera yan. If you really want to do the business in cryptocurrency, learn to do the trading. Or at least makita mo kung saan siya gagamitin. Kasi maraming cryptocurrency na networking company, pinangangakuhan ka lang. Pangako lahat yun eh. May possibility yan na hindi magkatotoo. Diba? Kasi pangako yan eh. Along the way, parang sa bahay, gumawa ka ng bahay. Hindi nangangahulugan na may plano ka ng bahay ngayon, eh magagawa mo yan. Makasasakatuparan. Kasi marami aspect na pwede maging maapekto. Una, finances mo. Pangalawa, trabahador mo. Cost of materials. Ganon din si cryptocurrency. Pag inilaunch siya sa market, lalo na naman yung mga IPO na sinasabi, Initial Public Offering, pinapangakuan ka ng napakaraming bagay niya na nasa sinasabi nilang white paper. What is white paper? Si white paper is something that parang plano ng bahay yan, blueprint. Bakit ka gumawa ng crypto? I-state mo doon, ito yung plano ng cryptocurrency na yan para maging stable. But it doesn't necessarily mean na tatangkilikin ng tao yan. Ilalaban mo yan sa general public para tangkilikin. Pag hindi tinangkilik ng tao yan, wala kang community, hindi mo mapapataas ang value niyan. Yun nga yung sinasabi ko na dapat may community. So, ngayon, isa pa, yung pang-shab. Pag bumili ka ng cryptocurrency, tingnan mo kung saan mo gagamitin yan na
Doon sa lugar, kung magagamit mo. Nasa Pilipinas ka, bumibili ka ng cryptocurrency na ang usage nasa ibang bansa. Alam nga naman, sabihin natin, paano mo ngayon gagamitin yan? Pupunta ka pa ba ng ibang bansa para bumili ng pabango using that cryptocurrency? So, kumuha ka ng cryptocurrency na nandun sa bansa mo, na nakikita mo na yung mga merchants na nandirito. Diba? Kung may mga merchants na nandito na sa Pilipinas, hindi ka mag-aalala. Bakit? Magagamit mo na siya immediately. Diba? So, as simple as that. Kasi pera nga siya eh. So, yun so, Miss Neri, with yung mga sinabi mo po, having that said, meron ka po bang like mga crypto, ikaw, sinusupport talaga na yun yung dapat i-advise na tangkilikin ng mga tao na nasa trade? Kasi diba sabi niyo po kanina may 20,000. Pero paano malalaman, paano malalaman ng mga tao kung ano ba ang mga, kumbaga like you, kasi you're one of the guru na. So, syempre, pwede namang mag-recommend na po kayo ng talagang subok nyo na talaga. So, kami, meron po kaming isang cryptocurrency na pinopromote today. Hindi po ako ang creator nito at lalong hindi rin po ako may-ari ng trading platform. Like anyone else, ako po ay, since knowledgeable ako, bumibili ako directly from the exchanger. So since nasa exchanger siya, hindi po ako bumibili kasi ng mga cryptocurrency na wala pa sa exchanger. I said, market. Wala pa sa market. Pag wala yan sa market, medyo tagilid eh. So, ang ginagawa ko, meron akong isang cryptocurrency na nakuha sa Waves.exchange. Ito po yung trading platform niya, na kung saan, dito po, nagte-trade ako. Dito ko rin po nakuha itong cryptocurrency na to. So, bakit ko siya gusto? Kasi may limited supply siya. Ang supply niya is only 60 million. Yan yung binabagit mo kanina, Miss Mary, di ba? Yes. Na mas maganda, mas limited yung supply para mas madaling tumaas. Exactly. So, when we started few years back, 8 digits cryptocurrency din to, like Bitcoin. So, 0.0006 digits pa. But then, as the moment, 3 pesos and 50 centavos na, current price na ngayon. When I put up my business, nagsimula kami dito sa Pilipinas para i-push ang usage nito, 20 centimos lang. Imagine mo, from April, few months back, naging 3 piso siya. Just this year, diba? Why? Because nagagamit nga siyang pambili ng mga basic necessity natin. And upcoming nga namin, as I've said, is meron kaming magiging mga housing project. And in fact, we are looking also for merchants who are willing to participate with us para to be part of the community. Yes, to be part of the community. Miss Mary, huwag mo na kaming i-excite. Ano na muna yung mga iyan? So, si XBBT, ang kagandahan sa XBBT, bukod sa nasa exchanger. XBBT. Yes, ang ibig sabihin, X Bounty Busters Token. Nasa Waves.exchange siya. Maiti-trade mo siya to other cryptocurrencies. Marami siyang trading pair. Plus, ang maganda nito, yun nga, pwedeng-pwede mo siyang gamitin sa amin if you will buy your basic necessity. So, lastly, meron na talagang pangatlo, community. Yung limited supply niya, yung supply niya itself, distributed sa market. Yung mismong creator, pag nabasa niyo siya sa blockchain, 12 million lang ang hawak niya out of 60 million. The 48 million, naka-distribute na sa market. Therefore, hindi niya makokontrol. Just like that eh. Kasi, if you have XBBT, like now, kunyari si Ma, meron siyang 1 million na XBBT. And then, gusto kong bilihin kahit marami akong pera. I am billionaire. Nakita ko okay pala yung XBBT kasi ang bilis naman. I want to buy XBBT. Ayaw niya namang ibenta. May magagawa ba ako sa napilitin ko siyang ibenta yun? Hindi. That's the good news kung hindi control ng ibang tao. Na ang community mismo yung may control. You will decide what to do and when to sell out your cryptocurrency. Pag tumatanda na tayo, I think cryptocurrency, a few years from now, buong mundo ay gagamit na ng crypto. In fact, parami na ang central bank of cryptocurrency. And that's the reason why, itong advocacy ko na magturo about cryptocurrency, even in trading, it's all for free. Just be part of our community. Last word para sa mga nakikinig nito. Yes. Negative.
Yes, Miss sa Neri. cryptocurrency? Para naman ma-enlighten yung mga viewers natin. Parting words. Yes, parting words na para ma-encourage sila na wag mo nang barilin yung idea about cryptocurrency and i-acknowledge yung presence niya para maging ready sa future. Okay. So, upon saying the 9 qualities of a good cryptocurrency, I would like to encourage everyone before you engage to cryptocurrency, yung criteria na ibinigay ko, gamitin ninyo para hindi kayo ma-scam. The 9 things na minention ko kanina. So, wag po kayo mag-engage sa cryptocurrency na hindi ninyo alam because ang kalalabasan nun, mai-scam lang kayo. But then, whether you like it or not, cryptocurrency will be our future monetary system. You have to learn it properly. Wag lang po sa hearsay, wag lang po sa dahil may mga na-scam at sasabihin sa'yo, scam ang crypto. Don't rely on those information. Get the information from the people who are into cryptocurrency already, earning in cryptocurrency and has sufficient knowledge in cryptocurrency. Yun lang po. Thank you so much, Miss Neri. Thank And you. with that, i-awardan po kita ng water kasi Thank you. Thank you, Miss Neri.